Pinuksan na sa publiko ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALED ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang bagong guidelines o panuntunan na inilabas kahapon ay magiging epektibo 15 araw matapos itong mailathala. This decision is guided by a simple principle. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Transparency in this area is not a slogan. It is a safeguard against corruption and a deterrent to abuse of power. Binawi nito ang memorandum circular ni dating Ombudsman Samuel Martires na naghigpit sa paglalabas ng SALEN ng Administrasyong Duterte kung saan kinakailangan ng permiso na may-ari ng SALEN bago mabigyan ng kopya ang humihingi nito. As the memorandum circular is written, there is no need for consent on the part of the public officer whose SALEN is requested. Sa bagong panuntunan, otomatikong pagbibigyan ang request sa kopya ng SALEN maliban na lang sa ilang kondisyon kabilang kung wala sa ombudsman ang kopya ng SALEN, kung gagamitin ito para sa commercial purpose o para mang-impluensya o mangharas, kung may ebidensya ng extortion o banta sa kaligtasan. Ang mahalaga kasi sa pagbibigay ng SALEN, ito transparency. Pero hindi ito, dapat dito responsible din yung kukuha ng information. Hindi naman pwedeng inaabuso natin yung impormasyon na binibigay natin. Dapat may purpose talaga yan. It's a tool for accountability. That's what it is. Ang tinig ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, samantala, itatago naman ang permanenteng address ng opisyal ng gobyerno pati ang detalye ng mga minor de edad nitong anak, mga pirma at mga numero ng government-issued ID nito. Ayon kay Clavano, malaki ang may tutulong ng bagong kautusan sa paglaban sa katiwalian. Lifestyle check po. Dahil makikita po natin doon sa SALN kung gaano karami or kung ano yung net worth ng isang tao. Ngayon po, pag meron po tayong mga evidence or documents to show that the lifestyle of a person exceeds or is disproportionate to that which is written in his SALN, then it can be used in any investigation of any public officer for the violations under RA 3019. Ang tinig ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang hawak lang ng Ombudsman ay ang SALN ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga pinuno ng mga constitutional office at mga lokal na pamahalaan. Nakiusap din ang Ombudsman sa iba pang SALN repository na isa publiko rin ang mga hawak nilang SALN, kabilang na ang mga miyembro ng Kongreso at Hudikatura.